Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like or mag-comment or share. Welcome back mga ka-adventure. Balik isla uli kami at kasama yung mga bata. Kasama na rin yung kanilang pinsan na si Alex. Bali overnight pala kami doon mga ka-adventure. Late upload tayo mga ka-adventure. Noong February 14 pa ito yung video na ito. At sobrang busy lang talaga kaya hindi tayo makapag-edit para makapag-upload. Kahit medyo malakas ang amihan. Kasama namin si Alex. Kuha muna kami ng kaldero na masasaingan mga ka-adventure. Total may dala akong kalan. Sa pagkakataon na ito mga ka-adventure, may dala na akong kalan para kung saan ako mamamana doon na lang kami magluluto ng aming kakainin pa ng halian. At pagdating ng hapon mga ka-adventure, babalik na kami doon sa isla o doon sa Purao para doon matulog. Kinabukasan lang yung Purao. mamamana ulit. Problemado pala si Alex dyan mga ka-adventure dahil yung kanyang gamit sa pagcasting naiwan doon sa kanyang bag at nandun sa isla, naiwan doon sa Purao kaya hindi siya makakapangawil. At dito lang pala malapit sa sandbar mga ka-adventure. Dito lang ako nag-warm up dive. At nagbaka sakali na rin na mayroong pwedeng maging target. Kaya lang ganito yung nadat ng kong bahura dito. Basag-basag at wala nang buhay. Kawawa naman. At naghintay ako ng ilan pang mga segundo mga ka-adventure. Nagbabaka sakaling may maligaw na pwede maging target. At maya maya lang parang naririnig kong may bangkang papalapit. Kaya umahon na ako para tingnan. Baka masagasaan tayo, mahirap na. At meron niya mga ka-adventure at malapit pa sa atin. Mukhang dito rin ang pakay nila sa Barguyo para maligo at manisid na rin siguro ng mga shells o kung ano man na pwede nila makuha dito sa sandbar. At pagtapos din ng mga ilang dive ko mga ka-adventure lumipat na kami sa area kung saan may bahayan ng mamsa at nagbabaka sakaling may mapana na tayo o magkalaman na yung bahayan ng mamsa na ito. Napansin kong walang laman mga ka-adventure yung bahaya na ito at may napansin sana ako dyan na oriental sweet lips kaya lang hindi ko matira dahil out of range pa at kinukulang na rin ako ng hangin kaya umahon na ako. Napakalamig pa kasi ng dagat nung panahon na ito mga ka-adventure kaya hindi ako makapagtagal o hindi ako makapag-ambush ng matagal sa ilalim. At sa muling pagbalik ko mga ka-adventure nag-ambush uli ako at naghintay kung may mapapana ba tayo dito sa bahaya na ito. At nung napansin ko may laman na pala o may nakapasok na uli na mamsa o giant trevally, kaya lang hindi ko kaagad matira dahil malikot
mahirap itong patamaan, baka masayang lang o pati yung bala natin masayang, madala na naman. Kaya umahon na ako at nag-isip kung anong mas magandang gagawin para masecure natin ang isdang ito. May naman mga ka-adventure. May naman. Sana ba dali natin to? Saktong-sakto naman mga ka-adventure nung pagbalik natin. Nakahinto na yung GT o yung mamsa. Kaya maasinta natin ng maganda o mapapatamaan natin ng maganda. Kaya lang napansin ko hindi tumagos yung ating bala sa kabilang side ng kanyang katawan. Kaya hindi natin to agad na hinila dahil baka mabunot pa. Pero kung titingnan man natin ang unang patama natin hindi na siya nakapalag o nakanlaban. Kaya lang maya pa humila na ito ng lion mga ka-adventure. Kaya binigyan ko na kagad dahil baka nga mabunot at masayang yung ating mamsa. Sa punto na yan mga ka-adventure naramdaman kong naisabit niya na yung tali o yung bala at biglang lumuwag, kaya napasigaw ako sa ilalim dahil nakala ko nakabitaw na. Yun pala natanggal lang sa pagkakasabit niya sa bato at nandyan pa rin naman yung isda. Medyo may katagalan nga lang mga ka-adventure bago ko ito na secure yung isdang ito, dahil talagang iniingatan ko na hindi mabunot yung bala sa kanyang katawan. Sa wakas at tuluyan na natin na-secure mga ka-adventure.
Blessing talaga ito para sa atin mga ka-adventure dahil Sinarapan pa ako. hindi siya tuluyang nabunot dahil Dito ba ako sa sima mga ka-adventure? hindi tumagos yung ating bala. Ibinigay talaga ito para sa atin. Ito na mga ka-adventure. Sima, matanggal na. Di talaga tagos. Ayan o. Thank you bro. Thank you. Thank you. Thank you. Power mga ka-adventure. Ngayon na lang uli nakakuha ng mamsa. Katagal na mga panahon. Thank you bro, thank you. Thank you Lord. Cellphone ko dyan. Picture ka naman. Mga ilang kilo yan, Kedek? Ayun. Yung cellphone ko. Cellphone ko, kunin mo dyan sa pagdali. Dali mo, dali mo. Boy pa yan. Bilangin mo kay Nandang Kalix. Dangkalin mo gamit. Patapot to. Ay ha? Ano? Ay mag-ano? Magtakbo. Oh grabe. Kala ko nabunot to kanina. Dyan lang. May Valentine date. May pang Valentine sa mga ka-adventure. Makadali uli ng mamsa. Mga ka-adventure oh. Yan ay sima oh. Yan ang sima niya mga ka-adventure oh. Baka mabuntot po. Mga adventure mabunot na oh. Mabuti na lang spine. Medyo na spine pala siya mga adventure. Kaya hindi rin palabas na mabunot. Oh you know. Hindi nakatagos. Na spine lang siya mga adventure kaya hindi masyado nakapamirsa. Blessing talaga ito para sa atin mga adventure. Hindi makasya mga ka-adventure, lampas sa box. Ayun Dito masyadong ano, kaya kailangan i-deliver na ito mga ka-adventure. Parwas na lang muna kami. Bago balik lang din kaagad pag tapos na inibenta. Bali yung asawa at yung bunso ko idinaan namin doon sa isla o doon sa Purao para maiwan namin doon. At kaming tatlo na lang ang pumunta sa bayan para mag-deliver ng isda mga ka-adventure. Para mabilis-bilis at magaan yung aming bangka at para madali kami makabalik papunta ng isla. Dandan. Mga ka-adventure. Yung ang kinita natin mga ka-adventure 11.2 time. At ayan pala, yan na lang ang pera dahil nabawasan na, bumili ako ng pang merienda.
At habang naghihintay na maluto yung aming sinaing, magdadive na lang muna ako dito sa harap lang ng isla. Dahil dito yung mga bait fish o yung sardines na kinakain ng mga tangigi. Kaya lang sa pagkakataon na to wala akong nasumpungan na tangigi. Kaya nagbaka sakali pa rin na merong mapadaan na kahit anong pelagic na kakain sa kanila o maghahan sa kanila. Kaya lang wala rin talaga mga ka-adventure, kaya lumipat na rin kami ng ibang spot. Balikan ko mga ka-adventure, baka may laman na naman ulit mamsa. Sayang pagkakataon na ito. Dahil mamaya lang uwi na rin kami at lumalakas na uli ang kamihan. Let's go mga ka-adventure. At binalikan ko nga mga ka-adventure yung bahayan ng mamsa, kaya lang wala nang laman. O baka hindi pa ito yung oras ng pagpasok nila, kaya lang naghahabol na rin kami ng oras dahil maya maya lang uuwi na kami. Kaya nagharap na lang ako kaagad sa ibang area, sa ibang spot. Kaya lang wala na akong ibang na huli na ibang uri ng isda, kaya ang ginawa ko nagpatabi na lang kami uli doon sa may sandbar para manguha ng spider shell o yung saang kung tawagin sa amin mga ka-adventure, para yun na lang ang maiuwi namin na pang ulam. Siyempre shoutout na lang muna mga ka-adventure habang naninisid ako ng shells. Shoutout nga pala kay shoutout kay Jack Adventures, kay D Stick 1 Spear Fishing, kay John's Bird, kay Alvin Esquejo, kay Arnold Rentuna, kay RB Kalinaw, at lalong lalo na po pala kay Ma'am Rosana Villahermosa na walang sawang sumusuporta. At salamat din po ulit sa inyong lahat mga ka-adventure sa patuloy na pagtangkilik ng aking mga video na ina-upload. Bagamat napakadalang ko nang mag-upload ngayon mga ka-adventure, pero nandyan pa rin kayo at patuloy na sumusuporta. Kaya maraming salamat po ulit. At God bless po sa ating lahat at sa inyo na rin po mga ka-adventure.
pagkatapos kong manguha ng mga shells mga ka-adventure, nagbaka sakali pa rin ako nga mag-dive. Baka sakali na may mapana pa rin kahit paano. Kaya lang wala talaga mga ka-adventure, kaya umuwi na lang kami para makapagpahinga ng mas maaga.